Madami na talaga ang namamangha sa lugar na ito. At alam nyo ba na usap-usapan na rin ngayon ang islang ito sa mainland US o sa Amerika? Samahan nyo ako upang alamin kung bakit nga ba nananatiling ligtas ang islang ito. Samoa. Isang isla ito na pinag-uusapan ngayon na nasasakop ng United States dahil sa hindi pagkakaroon ng COVID-19 o coronavirus. Nitong January 26, 2020 ay napabalitang mayroong 2,761 ang infected at 80 ang patay sa China dulot ng sakit na COVID. Subalit ngayon ay pumapalo na ito sa 38,756,214 kaso ng may sakit at 1.97 milyon na ang namamatay at 29,130,715 ang nakaka-recover ngayong October 15, 2020 at patuloy pa sa pagdami ng kaso. Nito lamang October 5, 2020 ay napabalitang nagkaroon din ng COVID ang presidente ng Amerika na si Donald J. Trump, pero nakarecover din kaagad nito. Ngunit ano nga ba ang sikreto ng American Samoa at bakit hanggang ngayon ay hindi ito magkaroon ng virus sa panahon ng pandemic? Kung babalikan natin ang mga nagdaang virus, ay masasabi natin na talaga namang American Samoa is so amazing at napaka-interesting. Bakit kamo? Kung naaalala ninyo ang mga virus na sumindak noon sa daigdig, ay talagang kamangha-mangha kung bakit ang American Samoa ay hindi nagkaroon o nahawa ng virus na ito. Isa-isahin natin kung ano-ano ba ito. Unahin natin ang Marburg virus na natuklasan noong 1967 na sinasabing galing daw sa unggoy at kapareho daw ng Ebola. Ebola virus noong 1976 na umatake sa Sudan at Congo na pwede kang mahawa mula sa dugo at body fluid ng tao kagaya ng pawis. Isa pa dyan ang rabies noong 1920 na naging isang malaking problema sa India at sa parte ng Africa na pwedeng sirain ang utak ng isang tao. Ang HIV noong early 1980s na umabot sa 30 million ang infected magmula ng matuklasan ang sakit na ito. Ang hantavirus noong 1993 na sinasabing nanggaling daw sa USA at sinasabing tumama din sa United States. Ang SARS-CoV noong 2002 na pumatay ng 8,000 katao at kumalat pa ito sa 26 countries. Ang MERS-CoV noong 2012 sa Saudi Arabia at ulit nito sa South Korea noong 2015. Ang MERS-CoV virus ay kahalintulad ng SARS-CoV at SARS-CoV-2 na sinasabing nanggaling daw sa paniki. At ang pinakamatindi sa lahat ay ang influenza o ang tinatawag nilang Spanish flu noong 1918 na pumatay ng halos 50 milyong tao sa buong mundo at 40% ng populasyon sa buong mundo ay nagkaroon ng sakit na ito. At ang huli ay ang SARS-CoV-2 o ang tinatawag nilang coronavirus na nanalasa nitong nakaraang taon December 2019 at ngayong October 15, 2020 ay umabot na ang bilang sa 1.97 milyon ang namamatay sa sakit na ito. Ngunit alam nyo ba
na sa mga virus na nabanggit na yan ay walang tumama sa American Samoa? Ipagpaumanhin po kung meron man. Bakit kaya at anong hiwaga ang bumabalot dito? Matatanda ang March 23, 2020 nang huling bumiyahe ang Hawaiian Airlines sa American Samoa. Sumailalim sa quarantine ang mga pasahero nito at mula noon ay hindi na ito naulit dahil sa patuloy na paglobo o pagdami ng bilang ng mga infected ng coronavirus sa Hawaii. Naalarma ang lahat at kasabay nito ang paghihigpit sa mamamayan ng American Samoa. Ipinatupad ang social distancing. Binawasan ang oras ng mga kumpanya at kailangang 6 a.m. to 6 p.m. lamang ang oras na pwedeng gugulin ng mga mamamayan o ng mga tao. Tanging ang mga pulis na lamang ang makikita mo sa lansangan pagsapit ng alas 6 ng gabi. Nagbigay din ng limit ng bilang ng tao ang mga bangko na 10 lang ang pwede sa loob ng bangko. Ang post office ay 6 lang ang pwede sa loob. At ang iba naman ay ayaw nang magpapasok at sa labas na ng opisina ginagawa ang transaksyon at ihuhulog mo na lang sa box nila. Nagsara din ang mga simbahan at ginamit na quarantine area ang ilang bahagi nito. At magmula nga noon ay pinasara ng gobernur ng American Samoa ang border na nag-uugnay sa Hawaii at American Samoa at karatig bansang Samoa Apia. Ang Apia Samoa ay napabalitang nagkaroon din ng kaso, subalit naagapan at lumaling din ito kaagad. At mula noon ay palaging nagbibigay ng order ang pamahalaan o ang gobernur ng American Samoa na wag na munang buksan ang border hanggat hindi bumababa ang bilang ng mga infected sa Hawaii at karatig bansa. Hanggang sa unti-unti nang bumabalik sa normal ang pamumuhay ng mga tao ngayon dito, pero kailangan pa ring mag-ingat. At nito ngang October 2, 2020 ay muli na namang pinag-utos ng gobernur na walaan pa ring biyahe o suspendido pa rin ang Hawaiian Airlines hanggang November 30, 2020. Ang tanong, ang pagsasara nga ba ng border ang dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng virus sa American Samoa? Ano ang masasabi ninyo sa naon ng virus? At bakit hindi dinahawa ang American Samoa? Ito ba ay dahil sa malinis na tubig? Malinis na hangin? Kung meron kayong gustong sabihin o comment ay mag-comment lang kayo sa comment box dahil maging ako ay nahihiwagaan din. Pero para sa akin, ang maagang pagsasara ng border ang naging dahilan bakit walang virus na nakapasok sa American Samoa. At ang tanging dasal at hiling ko lamang ay sana'y wag nang makarating sa American Samoa ang mga virus na ito. Muli maraming salamat sa panonood ninyo. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe ay umpisahan mo na yan kapatid. At notify all para lagi kang updated sa mga bagong video na ina-upload ko. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. God bless.